Okay. So matapos po ang dalawang Tuesdays na inilaan natin, na pag-aralan natin ang grace of God. So we've understood the common grace and the saving grace of God. So huminto po tayo sa ating pong series of studies, but we are going to continue ang ating pong pag-aaral, expositional studies on the book of First John. Napakagandang aklat. So itutuloy po natin ganyan. Pang ano na po natin ito? Pang 7 part. Okay. And I hope you can have your Bibles ready. Meron po sana kayong mga Bible, physical Bibles. But if not, we have the screen po. Just check your screen. Hope you can go through me. Samahan niyo po ako na basahin natin ang scriptures sa pamagitan po sa inyong computer, laptops, or sa mga telepono para mabasa natin. Kailangan malagay natin attention natin doon sa sa mga verses natin babasahin ngayong gabi. Okay. Ang isa pong challenging part ng pagiging Kristiyano ay kung ano ang relationship niya sa mundo. So nung na-born again tayo, hindi naman tayo naalis dito sa mundong ito. Kung nasaan man tayo, nasaang bansa, nasaang lugar, doon ay tinalaga ng Diyos na manatili tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang isa pong nagiging problema ng mga Kristiyano ay ano ngayon ang gagawin niya? Ano ang relationship niya sa mundong ito, sa mga tao, sa mga unbelievers, sa mga believers? Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba siyang magtrabaho pa, mag-aral pa, or hintayin na lang ang Panginoon? Dapat ba siya to join other believers or mga unbelievers? Dapat ba lumayo na lang siya, hindi na siya makisama sa mga hindi mananampalataya? Mga tanong na ito ay sagutin natin ngayong gabi. Kasi nga, pag hindi malinaw ang posisyon ng Kristiyano after ma-born again siya, marami pong magiging problema at maapektuhan ang ating pananampalataya. So ngayon po, ang purpose natin ngayon, at salamat sa first book of John na ibibigyan tayo ng guidance tungkol sa bagay nito. So ang tanong po natin ngayon ay, ano ang ibig sabihin pag sinabi ng Biblia na huwag mong mahalin ang mundo? Kaya pala, i-share po natin ang screen. Dali lang po. Tingnan natin. Paano natin ma-share? Let's share the screen. Yan. Yan. Sana po nasa screen nyo yan. Okay. Huwag mong mahalin ang mundo. So anong ibig sabihin yan? Kailangan nating malaman kasi inutos ng Diyos yan. Yan nga ang babasahin natin ngayong gabi. Meron tayong 3 verses. 1 John chapter 2 from verses 15 to 17. I hope we can really listen well tonight kasi importante po itong ating pag-aaralan sama-sama tayo. Kailangan malaman nyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Ano ang subject na ito? How are we going to relate to the world? Na nandito naman tayo. Hindi naman tayo inalis ng Panginoon. Bagamat mangyayari yun, aalisin niya tayo at dadalhin niya tayo sa kanyang presensya. Pero ngayon, ito ang ating dilema. Ito ang ating dapat malaman. Okay? Huwag mong mahalin ang mundo. Anong ibig sabihin ng Diyos? Kasi meron namang, pag sinabi ng Diyos na huwag mong gawin o gawin mo, may mga kadahilanan. At binibigyan na tayo ng mga guidance. Ang mga guidance na yon ay lahat nanggagaling sa Biblia. So ang sagot natin kung ano ang ibig sabihin na huwag mong mahalin ang mundo, ang mga sagot po ay kukunin natin sa Scripture. So meron po tayong 3 verses. So basahin muna natin sa English. Pero ano natin ngayon, puro Tagalog po ang ating
ang ating discussion, ang ating mga verses. Ang sabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Okay, namnamin nating maigi sa Tagalog. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangan ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, 3 verses po. 3 important verses. I hope you can remember that. Babalik-balikan po natin 3 verses po. 1 John chapter 2. Okay, ang sabi, unang-una, ang sabi, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Okay. So this is a command. Utos, habilin, precept. Talagang gusto mangyari ng Panginoon. Sabi, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ngayon po, meron tayong favorite verse no, nakabisado lahat ng Kristiyano yon, even sa Sunday school na papag-aralan natin to. Yung John 3:16. Malinaw na sinasabi doon, for God so loved the world. Iniibig daw ng Diyos ang mundo. Pero ngayon, ang 1 John chapter 2 verse 15 ay sinasabi, huwag ninyong ibigin ang mundo. Ngayon, kailangan malaman natin sino ba ang tinutukoy sa John 3:16 at sino naman ang tinutukoy sa 1 John 2:15 na wag na wag mahalin o mahalin ang mundo. Okay? Doon po sa John 3:16, ang sinasabing mahal ng Panginoon, mahal ng Diyos ang mundo. For God so loved the world. Ang tinutukoy po doon na mahal ng Diyos ay ang lahat ng nilalang. Lahat ng tao. Kasi yun lang naman ang ililigtas ng Diyos. At doon naman sila naman ang dahilan bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak. So pag sinabi pong, for God so loved the world, it pertains to all human beings na sila ay maligtas, na sila ay makinabang at maintindihan nila ang pagkamatay ni Kristo. So Jesus Christ did not die for the mountains and the trees and even the animals. Ang tao lamang po. Kaya itong John 2:15 naman po ay hindi sila magkasalungat. Ang sinasabi naman dito na huwag ninyong ibigin ang mundo, ang ibig sabihin po ay ang mga principle, worldly principle, ang mga katwiran, ang mga system, ang lahat ng iba't ibang areas ng mundo natin. So hindi lamang hindi tao ang tinutukoy dito, kundi ang principles, ang way of living, communications, yung mga prinsipyo, yung mga katwiran, yung mga human laws, lahat po 'yon ang sinasabi. So 'yon ang sinasabi, huwag ibigin, lalo na yung mga sumasalungat sa kautusan ng Diyos. Okay. So ngayon, yun ang tinutukoy po ng 1 John. Anumang bagay sa mundong ito, kasama po diyan yung mga properties, yung mga non-living objects. Yon. Okay? So wag daw natin ibigin ang lahat ng tinuturo, prinsipyo, doktrina ng mundong ito, maging ang ating mga adhikain sa buhay. Hindi naman po sinasabi na pagka ikaw ay Kristiyano, huwag ka nang mag-aral, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang bumili ng bahay, huwag ka nang bumili ng sasakyan, mga damit, ang mga kailangan
kailangan natin sa buhay. Hindi naman po sinasabi ng Biblia yun na wag mo silang mahalin o kaya wag mo na silang bibilin. Ang ibig sabihin po noon ay wag nating bigyan ng napakalaking importansya. Yung importansyang nararapat lamang habang tayo ay nabubuhay dito sa daig na ito. Kamukha po ng bahay, kailangan natin yan habang nandito tayo. Ang mga church building, ang education, ang school, maging ang mga sasakyan natin, kailangan natin yan hanggang nandito tayo, hanggang dumating ang ating Panginoon. Kasi ginagamit naman natin yan, kamukha sa pagpunta sa church, pag humahayo tayo, kailangan natin ng sasakyan, ang resources, ang pera, para maibahagi natin o ma-share natin ang gospel. So ang sinasabi po dito, huwag ninyong ibigin, hindi ibig sabihin huwag mo nang bigyan ng importansya, kundi doon, huwag mong bibigyan siya ng sobra-sobrang focus, atensyon na parang nandoon na lang nakasalalay ang iyong buhay at ang iyong buhay at ang iyong kinabukasan. Lalo na po ang mga tinuturo ng mundong ito. Ang worldly principles po ay majority sa kanila ay salungat talaga sa tinuturo ng Biblia. So yun ang kailangan natin talagang wag na wag ibigin, sundin, pakinggan o i-apply sa ating buhay. Okay? Ang sinasabi pa nga dito, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Okay. So ngayon, ibinigay sa atin ang sitwasyon. Huwag niyong iibigin ang mundo o ang mga worldly things dahil ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. So makikita po natin, according to 1 John chapter 2 verse 15, ay hindi pwede dalawa ang pag-ibig mo. Isa lamang. You cannot love the world and God at the same time. Hindi po pwede mangyari yun. Kasi itinalagahan ng 1 John eh. Pag iniibig mo ang mundo, then wala sa'yo ang pag-ibig ng Ama. Hindi ka umiibig sa Ama. Bagamat sabihin mo yung, katuwiran mo yung, kahit pa i-announce mo yon. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit? Bakit hindi natin kailangan mahalin ang mga prinsipyo ng mundong ito? Okay? Now, maaaring magimbal kayo o matakot kayo, pero ito po ang totoo. Ang umiibig sa mundo ay merong kahulugan, merong kang sinasabi na napakabigat na dapat malaman natin. Okay? Kasi hindi utos ng Diyos yun kung walang dahilan. Lahat naman ng sinabi ng Panginoon ay merong purpose, merong kadahilanan, and that is for His glory, so that we can love Him more, we can know Him more, we can give all the glory that is due Him. So ang tanong, bakit? Bakit ayaw ng Diyos na ibigin natin ang mundo? At isinabi na nga ang kahulugan, hindi mo siya iniibig kung iniibig natin ang mundo. Okay? Ang sabi po sa James 4:4, ito po ang napakabigat. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipag-ibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Yun ang sinasabi ko pong mabigat. Mabigat pala ang ibig sabihin nun, if you love the world, then you are making yourself an enemy of God. Nakakatakot po ang malayo sa Diyos. Lalong-lalo nang nakakatakot kung ikaw ay kaaway ng Diyos, kung galit sa iyo ang Diyos. Kaya ito ang dahilan. So simple. Siguro, ito lang ay enough na para ang revelation na ito ay malaman natin ngayong gabi. If you love the world, then you are an enemy of God. Okay, ngayon maliliwanagan natin mamaya yan sa ating pong pagsulong at pag-share po ng mga
na mga verses pa. So meron po tayong 3 main verses plus we'll read po additional verses para po mapunuan natin ang kaalaman natin tungkol sa subject na ito. Okay, ulitin po natin ang nakakagimbal na katotohanan. Ang tanong po, ang challenging question, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Okay. Ngayon, kung itutuloy po natin yung second main verse natin, ang sabi, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ayun po, may tatlong bagay na ayaw ng Diyos. Kaya kung minahal natin ang mundo, ibig sabihin may tatlong bagay tayong gustong punuan sa ating buhay. Pagnanasa ng hilig ng laman, lust of the flesh. Pagnanasa sa mga nakikita ng mata, lust of the eyes. At anumang pagmamayabang sa buhay, fame or self-glory or yung power, kapangyarihan sa mundong ito. Ang lahat daw ng ito ay, ang sabi, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Why would God give us lust of the eyes, lust of the flesh, at the desire to be glorified, maitaas ang ating sarili? Ito po ay galing daw sa mundo. Kaya ngayon, maintindihan natin kung mahal mo ang mundo, then you are fulfilling the lust of the flesh. You are fulfilling the lust of the eyes and your desire to be glorified dito sa mundong ito. Para tumanyag ka, marami ka maging followers, maging makapangyarihan ka. Ang gusto naman ng Diyos ay siya lamang ang maluwalhati, lahat ng ating pangangailangan ay sa Kanya. Ngayon, again, the question, so mabigat pala. Mabigat ang nagmamahal sa mundo. Kaaway tayo ng Diyos dahil merong mga kasalanang nagagawa ang ating laman, ang ating mata, ang ating puso. Lahat ng ito ay salungat sa at inuutos ng Panginoon. Then again, the question remains, bakit? Bakit kailangan natin iwasan to? Kasi nga ito, dapat nakuha nyo na ang sagot kung bakit ayaw ng Diyos na mahalin natin ang mundo. Kasi kaaway natin siya o galit siya sa atin at napupuno ang ating sarili ng kasalanan sa pamamagitan ng mga pagnanasang gustong gawin ng ating mata ng laman ng ating puso. Ang isa pang dahilan po na nakakatakot kung bakit ayaw ng Diyos na mahalin natin ang mundo ay dahil sa sitwasyon ng mundong ito. Ito po, nakakagimbal na naman na scripture, bakit ayaw ng Diyos na mahalin natin. Remember po, the worldly principles or ang mga rangya, ang mga properties dito sa mundong ito. Hindi po ang tao, ha? Okay? According po sa John 12:31, dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Ang ibig sabihin, the world is now condemned and darating na ang parusa ng Panginoon kasi hinatulan na niya. So this is a cursed world, a cursed environment. Sabi dito, dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Okay, ang mga taong ang naninirahan sa mundong ito ay hinatulan na ng Diyos. Nung pumasok ang kasalanan, kaya ang mundong ito, lahat ng nilalang ng Diyos ay naapektuhan na. It becomes cursed. Everything po, ang lupa, ang mga hayop, ang tao, ang likas, the nature, everything, the universe, the earth, the planet, lahat po yon ay nasa ilalim na ng sumpa ng kasalanan.
At ito pa ang mabigat po. Kung babasahin niyo po yung second part, ang sabi, malulupig na si Satanas. Ito po, na siyang naghahari sa mundong ito. Ayan po. That's a strong revelation. Ang naghahari sa mundong ito na ayaw ng Diyos na mahalin natin ay si Satanas. It's him. Ngayon, sasabihin natin, ano ang kapangyarihan ng Diyos? Si Satanas po ay naghahari sa mundong ito sa panandaliang panahon lamang. At siya ay pinapahintulutan lang ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi kayang pigilan ng Diyos si Satanas. Kasi nga ito dineklara na malulupig na o matatapos na o mapaparusahan na si Satanas na naghahari sa mundong ito. Darating na po na siya ay huhusgahan na ng Diyos, aalisin na sa paligid natin. Pero sa kasalukuyan po, pinapahintulutan siya ng Diyos upang siya ay matupad at maggamit ng Diyos na masakatuparan ang mga plano ng Diyos sa mundo, sa ating sarili, sa ating pong paglakad at paghihintay sa Panginoon. God uses Satan to accomplish His plan and purposes. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ginagamit niya si Satanas pero huhusgahan niya yan balang araw. At nalupig na nga siya. So, kung makikita po natin, kung naintindihan natin siya ang naghahari sa mundong ito, why would we love the world? Hindi lamang siya naghahari. Ito pa ang isang mabigat po. According po sa 1 John 5:19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. So naghahari si Satanas at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. That's a beautiful promise sa atin pong mga born again, sa ating pong believers. So, Satan is ruling and everything in this world is under the power of the devil. Yon. So ngayon, lumilinaw na po, no? Lumilinaw na kaya ayaw ng Diyos na mahalin natin ang mundong ito, pinaghaharian ni Satanas at lahat ay nasa kapangyarihan niya sa maikling panahon lamang. Okay. Ngayon, kung ang mundo natin ay nasa kapangyarihan, pinaghaharian ni Satanas at nasa kapangyarihan niya ang lahat, ano ang ini-expect ngayon natin sa mundong ito? Ano mangyayari? Ang isang bagay po na pinaghaharian ni Satanas at nasa kapangyarihan niya, ano ang expectation natin? Ano ang mangyayari? Destruction. Ang bagay na lahat na nasa mundong ito ay masisira at huhusgahan ng Panginoon. Pero may magandang sitwasyon tayo. So, Satan is ruling, everything is under his power. So what are we going to expect from this world? Ang sabi po sa Philippians 3:19-20, kapahamakan. Yan. Kapahamakan ang naghihintay sa mundo. Sabi, kapahamakan ang kahihitatan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. So kapahamakan po ang hinihintay ng mundong ito at ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, hindi nakikinig sa pangaral ng Panginoon, tinatanggihan ang Ebanghelyo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil ang dinidiyos daw nila ay ang kanilang tiyan. Ibig sabihin po nito ay ang appetite nila, ang kagutuman nila na ang mundo lamang ang makakapagbigay sa kanila. Mga worldly pleasure, ang dinidiyos nila. Ang bigat, no? Hindi lamang inaasam, hindi lamang hinihintay, dinidiyos. Ibig sabihin, napaka-importante sa kanila ang kanilang pleasure, ang kanilang kagutuman sa
sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng panandaliang kaligayahan o sarap. Ito pa ang sabi, pinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nila ikahiya. God is human beings are no longer ashamed of the sinfulness they do. Pinagmamalaki pa nila. They are proud to commit adultery, murder, um, um, lying, all sorts of sins. Ngayon, di ba, hindi niyo ba napansin ang mundo ngayon? Hindi na nahihiyang ang mga bagay na ginagawa nila na noong araw ay nakakahiyang banggitin. Ang homosexuality, adultery, pagnanasa sa kapwa, yung mga illicit relationship, mga immorality. Ang mga bagay na ito ay pinagmamayabang pa, ikinukwento pa. Okay? Kaya nga, ang hinihintay, ang expectation ng daigdig na ito ay kapahamakan. Ibig sabihin, darating ang parusa ng Panginoon. Doon po sa hindi mga mananampalataya. Pero ito po maganda sa verse 20. Ito ngayon, ang sitwasyon mo at ako na kay Kristo. Ang sabi, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. So ang ibig sabihin po, tayo po ay dumadaan lamang dito ngayon. Panandalian lamang ang ating pag-stay ngayon after ma-born again tayo. We are just foreigners or mga turista, parang mga turista sa lugar na ito na hindi talaga ito ang tirahan natin. Kasi ang sabi, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas at Panginoong si Hesukristo. Yun po. From heaven, na kahit wala tayo doon, we are as if, kasi sabi ng scripture po, when you are in Christ, you are now seated in the heavenly places. Parang kasama na tayo doon sa langit na nagahari kasama ni Kristo. So kaya nga ang sabi doon, at mula roon, physically, nandito tayo, but spiritually, we are waiting from heaven ang pagbabalik ng tagapagligtas nating, ang tagapagligtas nating Panginoong Heso Kristo. So nandito tayo, but the whole world should be expecting the punishment, destruction na darating dahil sa kasalanan. So do not, wag tayong mawawala ng pag-asa, wag tayong manghihina sa mga krimen, sa kasamaan na nakikita natin sa ating paligid, sapagkat according to Philippians chapter 3, kapahamakan ang kahihinatnan. So destruction is their destiny. Kaya tayo, ang ating pong focus ay doon sa pagbabalik ni Kristo. Pero nandito tayo, meron tayong mga gagawin, meron tayong dapat pang maintindihan habang nandito tayo. Ano ang role? Ano ang purpose? Ano ang ating duties? Okay? Unang-una po na dapat nating malaman at dapat nating maipangaral. Marami sa atin na nandito ngayon sa Bible study and involved sa ministry of evangelism, na kahit naman tayo, lahat naman tayo ay dapat involved sa evangelism. Though we do not need to go out there, become missionaries, na humayo tayo sa iba't ibang lugar, meron tayong mga platform na pwedeng gamitin sa ating pong kapitbahay, sa ating pong mga kamag-anak, sa ating families, lahat ng ating makakasalubong. We are to proclaim this truth po about the world. Ang sabi po, ano ba ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. This should be a question that we should be posing to everyone na wala pa kay Kristo. Na ang inaatupag nila ay ang mga bagay na
mga bagay na nandito sa mundong ito, mga worldly pleasure, worldly luxury, worldly things. Dapat tanungin natin, kapatid, ano bang mapapala mo kung kahit mapasa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, pero mapapahamak naman ang iyong buhay? May maibabayad ka ba para mabawi mo ang iyong buhay? This is a question given to us, written on the book of Matthew, chapter 16. Nang sa atin, naiintindihan na natin to. Naiintindihan natin na wala tayong mapapala sa mundong ito. Si Kristo lamang ang ating pag-asa, si Kristo lamang ang ating yaman, si Kristo lamang ang ating hope, ang ating pong Savior, ang lahat-lahat sa buhay natin. Jesus is all we need. But for them, this question should challenge them. So let's proclaim Matthew 16 sa ating pong paghayo. Tanungin natin sila, kapatid, anong ang mapapala mo kung ikaw man ay yumaman, ikaw man ay tumanyag, kung lahat ng pleasure ng mundong ito ay mapasayo? Pero saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Mapapahamak ang iyong buhay. Where would you spend your eternity? Lahat po ng makakamtam nyo sa mundong ito ay panandalian lamang kasi nga mawawala ito. Okay? So sa ating po mga Kristiyano, ang una natin dapat ginawa noong tayo'y maborn again ay palitan natin ang ating pag-iisip tungkol sa mundong ito. Ito ang dapat natin, kung di pa natin ito nagagawa, kailangan natin gawing ito kasi mahihirapan tayo magpatuloy sa ating paglakad bilang Kristiyano kung hindi natin ginagawa ang bagay na ito. Ano po yon? Sabi po dito, Romans 12:2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Do not be conformed to the pattern of this world. Huwag ninyong tularan. So iba ang pag-uugali na dapat natin. We have to have a different view of the world. We have to have different thinking of the world. We have to have a different way of communication. We have to have different way of living and lifestyle. Wag daw natin tularan ang pag-uugali, the pattern of this world, the thinking, the reasons, the logic of this world. Ito ang sabi, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. So kailangan daw, we have to renew our minds. Nung maborn again po kayo at ako, ang unang-unang nabago sa atin, God put His Spirit in us. Kaya nabago ang ating espiritu na nasa loob. Namuhay na mo. Nasa atin ang espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit is already began residing in us the moment we put our trust and faith in Jesus Christ. Yun. God has put His new spirit. Pero ang thinking po natin, ang utak natin, ang ulo natin, pag-iisip natin ay hindi na bago. Kaya nga, ito po ay binigay doon sa mga Kristiyano doon sa bayan ng Roma na baguhin nila ang kanilang pag-iisip. Kinakausap na po ang mga Kristiyano. Ang sabi, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun pala ang sikreto kung paano natin malaman ang kalooban ng Diyos. O how do we know the will of God? Then, ang sabi dito according to Romans 12 is to begin to renew your thinking. Not in conformity to the pattern of this world. Pagka binago daw natin ang isip natin na ayon sa Biblia, ayon sa mga godly principles, ayon sa mga biblical principle, malalaman daw natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yun po, kasi maraming mga Kristiyano na hanggang ngayon ay hinahanap nila, what is now the will of God in my life?
ano ang dapat kong gawin. Kasi nga, hindi nila nalalaman kung ano ang will ng Panginoon sa kanilang buhay kasi they're not yet renewing their minds. So kung meron man sa atin dito na hindi pa binabago ang pag-iisip nila tungkol sa mundong ito, ang una nating dapat malaman na establish na natin ay wag nang mahalin ang mga bagay sa mundong ito. We can use them while we are still living. They become only our tools in going out there, proclaiming the gospel, so that we can live righteously, so that we can impart to our children the fear of the Lord, and then so we can share the gospel with others. Okay? So, yun po ang importante na minsan isineset aside o hindi binibigyan ng importansya ng mga Kristiyano. They're saying, I'm a born again, I have a new heart, I have a new spirit, but I still have my old thinking. Kaya yung pag-iisip nila ay yung pang bumabalik yung mga dating buhay nila. Pag hindi niyo po binago ang inyong pag-iisip, although hindi niyo na ginagawa yung mga dati niyong ginawa no na mga masasama, pero laging naglalaro sa inyong isip kasi nga hindi niyo pa binabago ang inyong thinking, then one day, if you're given the opportunity, you would go back to your old life. Yung mga hindi nyo ginawa na hininto nyo na noon, there is a danger that you would recommit those things. So, importante po talaga ang sinasabi ng Romans na baguhin. Alisin nyo na. No longer the pattern of this world. Kung ano man ang ginagawa ng mundong ito, huwag nang tularan. Though they are attractive, they are popular, sabi sa Romans, wag. Huwag niyong tularan, huwag niyong gayahin, huwag niyong suportahan, huwag niyong adhikain sa inyong puso. Okay? Ang isang bagay, bakit po kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip is kasi marami pong maling katuruan sa mundong ito. Na although dati nating ginawa yon in our past life, na yung kamukha nun po yung mga old way of worship natin, kung saan tayo napabilang sa mga dating relihiyon na mga pinanggalingan natin, yun po ay mga deceptive. Kung hindi natin babaguhin ang ating isipan at magiging handa tayo, yun ay ginagamit ngayon ni Satanas para linlangin ang mga tao. So, Satan is using religion to fool men thinking that if they be religious, they will go to heaven. Yun ay mga maling pagsamba, maling mga ways na ginawa natin noon. Okay? So marami pong deceptive teachings. Tignan po natin ang sinasabi sa Colossians 2:20. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Yan. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng wag hahawak nito, wag titikim nyon, wag hihipuin yan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. So marami pong human laws na umiiral pa ngayon o pinanggalingan natin. Yung mga wag hahawakan, wag kakainin, wag iinumin, na panandalian lamang. Okay? If you can remember your past way of worship, the wrong unbiblical way we worship God, thinking that we're worshiping a true living God, but in reality, hindi po talagang tunay na Diyos yung sinamba natin noon. Okay? Yung maraming bawal, maraming mga katuruang
Hindi naman galing sa Biblia, pero itinuturo ng tao, tinuturo ng mga religious leader. Okay? Kaya ang sabi dun sa verse 23, sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. May naalala kayo, pag binanggit po itong tatlong bagay nito, yung gusto nilang pagsamba, the way of worship, pagpapakumbaba, false humility, pagpapahirap sa sariling katawan, yung mga self-sacrifice, yung mga akala nila, ginagaya nila si Kristo kung sila ay sinasaktan nila ang sarili nila, nilalatigo nila ang sarili nila, inihiwa, pinapabayaan nilang magkasugat-sugat ang kanilang sarili, thinking that they would be able to redeem their sins. Okay, so ito po, parang bumabalik yung mga dati nating relihiyon na merong false humility, false worship, self-punishment na ginagawa natin. Pero ang sabi dito, pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Dapat daw ang ginagawa natin ay ang mga bagay that will help us stop sinning or stop our flesh from accomplishing or desiring ng mga gusto ng ating laman. Sabi, walang maitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. So kailangan malaman natin, ang gagawin lang natin yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung mga turo ng tao na wala naman sa scripture na akala nila ay nakakapaghugas ng kasalanan. Kaya kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip kasi marami pa nitong maaaring maligaw tayo. They sound and look spiritual. But in reality, they're not helping us to overcome sin. Yun po ang importante na ano bagay na pinapag-aralan natin, binubuhusan natin ng oras, kinakabisado natin, pinapakinggan natin ay mga bagay na makakatulong sa atin na talikuran ang ating dating buhay, ang ating kasalanan. Ngayon po, pag naging Kristiyano ka na, isa sa mga challenges na ito, yung paano mo ngayon ma-overcome ang the pleasure of this world, para ma-renew ang inyong pag-iisip, para ikaw ay hindi na umibig sa mundong ito, para ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran at iibigin. Hindi po maging madali ang Kristiyano. So I'm not scaring you kasi alam niyo naman, marami sa inyo natikman na nung after ma-born again, bakit hindi nawala ang lahat ng problema? Bakit hindi nawala lahat ng challenges? Bakit marami pa ring persecutions? Marami pa ring bagyong dumarating sa ating buhay. Kasi hindi naman po pinangako yan. Hindi naman sinabi ng Biblia na pag ikaw ay naging Kristiyano, pag ikaw ay nakikristo, ang buhay mo ay magiging maganda, it's gonna be smooth sailing, ikaw ay magiging mayaman, ikaw ay hindi na magkakasakit, ikaw ay magiging tanyag. Hindi po pinangako yon. Yun po ang pangako sa atin na ngayon, yung tinatawag na prosperity gospel, yung maling katuruan na ang Kristiyano ay masarap ang buhay, maginhawa, mayaman, malakas, walang sakit. Okay? Kasi po, bakit po ang prosperity gospel o ang katuruang ang Kristiyano ay maganda ang magiging buhay pagka nakikristo na? Kasi po, ang sabi sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Ito, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Who was speaking? These are the words of Jesus Christ himself. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Ulitin natin, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil
Nagtagumpay na ako sa laban. Nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. In this world, you will have tribulation. Okay? So wala pong pinangako na hindi ka na magkakasakit, hindi ka na maghihirap, ikaw ay magiging mayaman. It's a false doctrine, false teaching. Ngayon, hindi naman po lahat ng hindi naman po na everyone will suffer because of na sila ay naging Kristiyano. Pero hindi po pinangako na ikaw ay giginhawa na. Ang sabi nga ni Kristo, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundong ito. So ito po ang nakikita niyong relasyon natin sa mundong ito. Kasi bakit kayo daranas ng paghihirap sa mundong ito? Kasi hindi mo na gagawin yung dati mong ginagawa. Ibig sabihin, you will no longer submit yourselves to the worldly pleasure. Marami kang disiplinang i-apply, pagpipigil, pagtitimpi, na huwag mo nang gawin yung mga kasalanan na yon na nagbibigay lamang sa iyo ng temporary pleasure. Isa yun sa mga struggle na matitikman mo. And because you're no longer going with your former friends na hindi pa unawala kay Kristo, ngayon, they will persecute you. Pagtatawanan kanila, aalipustahin kanila. Kaya ikaw ay maghihirap sa mundong ito because you would no longer go out with them. Friends, ang marami pa sa atin, maski yung mga kamag-anak natin, families natin, mga loved ones natin, dahil nagbago tayo ng pananampalataya, they are persecuting us now. They are thinking na nasira ng ulo natin, tayo ay naligaw. Yun ay kasama sa sinasabi ni Kristo na daranas kayo ng paghihirap dito sa mundong ito. Pero magpakatatag kayo. So that is what we expect from this world. Kaya nga sinasabi ng ating scripture ngayong gabi, huwag niyo mahalin ang mundong ito kasi ang mundong ito ay inaatake kayo, kalaban kayo. Ayaw sa inyo, galit sa atin. At maghihirap tayo, kasama yun sa paghihirap natin. So galit ang mga tao sa Kristiyano nang nakikristo, pinagtatawanan tayo, inaalipusta tayo. Sinasabi nila na nasira ng ating mga bait. Okay? Pero sabi, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay si Kristo sa kapangyarihan ng mundong ito. Ibig sabihin, He was able to live for 30 years without committing any sin. Nanatili siyang banal, holy, and pure. So, kung ito ang sinabi sa ating katotohanan ni Kristo, ito nga ang mangyayari sa atin. So, I'm not saying na walang Kristiyano magiging mayaman, magiging healthy, magiging strong, magiging maganda ang buhay. Hindi po. Huwag nating asahan ang pagkakristyano is a way to prosperity, to wealth, and health. Yun po ang sinasabi ng John 16. Dapat maging handa tayo. There will be challenges. There will be storm. There will be testing times. Pero magpakatatag tayo. Kaya nga, ang ginawa ni Kristo nung umalis siya, alam niyang maiiwan tayo, maiiwan ng mga disipulo niya na maiiwan dito sa mundong ito. Alam niyo po ang sinabi niya, according po doon sa John 17, sabi niya nung kausap ni Jesus Christ and God the Father, ang sabi niya, at ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Kaya ito po ang sagot. Bakit nung na-born again tayo, while we are still staying here on earth, bakit hindi na lang tayo kinuha ng Panginoon? Kasi yun ang present or temporary situation. Mananatili pa rin tayo sa mundo. Kaya nga, Jesus Christ is praying for you and me that are here staying on this world. Mananatili tayo sa mundong ito. Ang sabi, banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay mo sa akin. What a beautiful prayer from Jesus Christ that He's praying for us, praying to the Father that
the Father would take care of us, keep us safe from the wiles and the scheme of the enemies. Hindi po sa kahirapan ha. God is not going to remove all the storms in our life. Pero God will be with us through every storm. Meron naman po mga blessed na mga Kristiyano na sa grasya ng Panginoon ay inalis sila sa mga kahirapan na yon, sa mga storms, sa mga trials. But it should not be our common expectation. Kasi sinabi nga ni Kristo, makakaranas tayo ng paghihirap. Kaya ang prayer niya, ang tindi ng prayer niya at ang ganda. Sabi niya, ingatan mo sila. Who is praying? It's not the angels. It's not the saints. It's not even the church. It's Jesus Christ praying for you. And this is his prayer. Lord, ingatan mo si Arnold. Lord, ingatan mo si Jeff. Lord, ingatan mo si Pearl. Lord, ingatan mo si Christine. Lord, ingatan mo si Cha. And all of us, God is praying for each and every one of us. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Jesus Christ is praying that you be protected, be kept safe by the power of God that work through Jesus Christ. So lahat po tayo pinapagdasal. Every one of us. Kasi nga nandito tayo sa mundo, alam ni Jesus Christ ang challenges, difficulties na nandito tayo. Kaya nga, huwag nating mamahalin ang mundong ito na kakalabanin tayo, atakihin tayo, pero pinapagdasal naman niya tayo. How beautiful is that thought, no? Kung alam mo na ikaw ay pinapanalangin ni Jesus Christ, the God, the second person of the Trinity, the Savior, the one who died for you, is praying for you. Kanino ka pinapagdasal? To the God the Father. How beautifully that. So yan po ang kaya kung may nagtatanong sa inyo, bakit nandito pa tayo sa mundong ito? Ang sabi naman, wag natin siyang mahalin. Kasi nga, kaya gusto niyo bang malaman bakit nandito pa kayo sa mundo? Gusto niyo? Okay. Sabi po sa John 17:18, isinugo mo ako rito sa mundo, sabi ni Jesus Christ. Kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Yan ang reason po bakit nandito pa tayo sa mundong ito. God is sending us to the world to preach the gospel, upang mangaral. Hindi upang tumanyag, upang yumaman, upang maging magaling. Di po, upang mangaral. Kaya hindi pa tayo naalis ng Diyos dito sa mundong ito na hindi naman natin mamahalin, na very challenging, na mahirap, na maraming pagsubok. Kasi we are to go out there, sabi, upang mangaral. Kaya marami sa atin dito ang kung saan-saang mga islands nagpupunta, sumasakay ng barko. Maganda nga ang ehemplo na binibigay at pinapakita sa atin, sinishare sa atin ni Judith. Yeah. So siya po ay sinusugo sa mundo upang mangaral. Lahat naman tayo ay bibigyan ng opportunity o iba't ibang platform. We may not be going from one island to another island. We can go to our neighbor, our friends, our families, acquaintances. Isinusugo tayo sa mundong ito upang mangaral. It's not to relax. It's not to mag-enjoy na lang and wait for Jesus Christ. No. Isinugo tayo. Jesus Christ is sending you and me to go out there and make disciples of all nations. So yun po ang ating duties, na i-share ang gospel at turuan natin sila na sumunod kay Kristo. Kasi po maraming mga Kristiyano na nagkaroon sila ng maling pag-iisip na pag na-born again sila, ang gagawin nila ay
para wag na magkasala ay lumayo na lang sa lahat ng tao. Lumayo na sa lahat ng mga unbelievers. Doon na lang, church na lang, bahay or opisina. Hindi na sila makikihalubilo sa hindi mananampalataya. I-reject na nila ang lahat ng hindi nang wala kay Kristo. Mali po yun. Kasi nga isinugo tayo upang mangaral. At ito pa po, ito ang katotohanan dapat malaman natin ngayong gabi at maging malinaw po. Kaya bakit tayo nandito sa mundo and we are not to run away or disassociate ourselves from the unbelievers. Kasi nga mayroon tayong duties doon na mangaral. Ito po ngayon ang magandang sinasabi sa 1 Corinthians 5:9-13. Sumusulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw, at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. So God is not telling us not to associate anymore to sinners, to unbelieving sinners, unbelievers. Okay? Sabi dun sa verse 11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon. Pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. So what is the scripture telling us not to associate with? Yung mga believers po na mga Kristiyano na namumuhay pa ng masama, mga immoral, sakim, magnanakaw, lasenggo. Ang sabi, di ba? Ulitin ko po. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon. Pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo at magnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. Yung pagka isang Kristiyano daw ay namumuhay pa sa kasamaan, kasalanan, disassociate with that person. Not to eat with that person. Ni huwag kayong sasalo daw sa kainan sa kanila. Okay? Ni huwag kayong makisalo sa kanila. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Kung sana, marami pong nakinig o doon sa ating mensahe nung last Sunday. We are not to judge the unbelievers. Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. So, ang ibig sabihin po, wag nating husgahan, sinner naman yan hopeless naman yan pupunta naman yan sa impyerno bakit ko pa ipapangaral ang ebanghelyo sa kanya? Presonero naman yan na jail inmates naman yan Yun, hinusgahan na natin. Ang sinabi, wag yun ang lalayuan mo. Wag yun ang tatalikuran mo. Ipangaral mo pa sa kanya ang ebanghelyo. Sumama ka sa kanya, pero wag mong gagayahin ang kanyang pamumuhay. Sabi, ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit, tungkulin ninyo na husgahan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dahil sinasabi sa kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Ibig sabihin, expel from the church those who would not turn away from their sins. And they're calling themselves a brother or a sister. Pero sa mundo pong ito, hindi natin sila itataboy, hindi tayo lalayo sa kanila, kundi ipapangaral natin ang Biblia. Kasi nga, isinugo tayo ng Panginoon upang maging ilaw nila at para mangaral. Okay? So, ngayon po, nalinawan nyo na po ang inyong purpose, bakit kayo nandito sa mundo, na hindi nyo naman mamahalin dahil nyo nautos ng Diyos, dahil pag minahal nyo, then you are an enemy of God. So, why are here on earth associating with sinners,
for the purpose of sharing the gospel. Kasi ang focus dapat ng mga Kristiyano na nandito sa mundong ito, gusto niyo malaman kung ano po dapat nating focus? Kung ano dapat pinagbubuhusan niyo ng isip? Gusto niyo pong malaman? Sabi po sa Colossians 3, 1-2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Linaw po ng verse 2. Doon natin ituon ang isip natin mga bagay na nasa langit, mga eternal things, mga heavenly things. Ano pa mga bagay na nasa langit? Holiness, purity, fear of God, the glory of God, obedience to Christ, submission, service to His kingdom. Yun po ay mga bagay na nasa langit. Doon daw natin isipin, doon natin ituon ang isip natin. Hindi sa mga makamundong bagay. Hindi yung ang goal natin ay makabili ng bahay, makabili ng magandang sasakyan, yumaman, tumanyag. Hindi daw po yun. Although we may use those things as tools, mga tools po para tayo makahayo at makapangaral. Okay? So, kaya hindi tayo inaalis sa mundong ito na hindi natin mamahalin. We have to go out there and preach the gospel. At while we're doing that, our focus po ay nasa langit, nasa langit, nasa langit, nasa langit. Kaya hindi po magiging mahirap talaga, very challenging na nandito tayo sa mundo, hindi natin nakikiayon sa mga pag-iisip ng mundong ito, mga worldly principle and worldly logic, kasi ang focus natin ay nasa langit. At ang habilin pa ng Panginoon, according to Titus 2:12, ay ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya, ito daw, para matalikuran natin ang kasamaan at makamundong pagnanasa, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Yon ang gagawin natin habang nasa mundo tayong ito. Mamuhay tayo ng maayos, matuwid, at makadiyos. Ngayon, so nakikita niyo po, sana po naging malinaw ang relationship natin sa mundong ito. Why we have to stay on this earth. We have to live ng maayos, matuwid, at makadiyos. And then yung third verse po ng ating main scripture tonight ay, ang sabi, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. O ang sabi, ang mundo at lahat ng bagay dito, lahat ng nakikita natin, lahat ng pinundar natin, lahat ng pinagginastahan natin, pinag-ipunan natin, mawawala. Because God will change everything. We cannot take them to heaven. We cannot take them to where where we will be spending eternity with God. Hindi natin kailangan. Why would you need cars and big houses and beautiful clothes and jewelries and all this luxury? Kung ikaw ay nasa presensya na ng Panginoon, yun na ang ultimate, the most blissful situation in the presence of God, in His kingdom. All these things will become nothing else. Walang saysay. Everything po ay mawawala. Ang pinaka-importante po ay sumunod sa kalooban ng Diyos at mabuhay magpakailanman.
Kaya nga po sabi, last scripture natin, Ecclesiastes 2:11, pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. It's temporary. Kaya nga tool of trade lang natin sila. Tool so that we can go out there, preach the gospel, so that we can raise our children, so that we can have a shelter, to live, to rest. Meron tayong pagkain, pero lahat po yan ay mawawala. Temporary. And that is our relationship to the world. Kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundong ito. So hope na naging malinaw po ang question na natin kanina, why we do not have to love the world po. Meron po kayong question. Meron bang hindi malinaw sa ating pong napag-aralan ngayong gabi? Na ipinahayag sa atin ng salita ng Panginoon ang relasyon mo at ako sa mundong ito. We are not to love the world. We can use them for the purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay. Anyone po who has a question or who has something to add sa ating napag-aralan ngayong gabi? How beautiful is 1 John, the book of 1 John. So we are not to worry po. Hindi tayo dapat mainggit sa mga mayayaman kasi temporary lang naman yan eh. And lahat po ay mawawala. So why would we become envious of the things of this world na sinabing wag nating mahalin? Gusto ba nating maging kaaway tayo ng Diyos? Ang sabi, pag minahal mo ang anumang bagay sa mundong ito, then you are an enemy of God. That's a scary position. God is a loving God, but God hates those who live in sin, who worship worldly things, worldly temporary things. Ang gusto ng Panginoon, siya lamang ang sinusunod, siya lamang ang sinasamba, binibigyan ng lahat ng importansya sa ating buhay. Again po, sino po ang may question? So, kung ang katahimikan po ay nangangahulugang lahat ay malinaw, wala na kayong question, napakasarap pong isipin ang bagay na yan, na lahat po tayo ay natuto ngayong gabi, and now you and I are ready to face the world and to be clear on our relationship to the world. Thank you po sa inyong lahat. And now, let's have Cha to close us in prayer. Kung wala na po kayong question. Cha, and also before siguro prayers, meron pong praise report si Cha. Cha, let's share the praise report mo. Good evening po, everyone. Praise report lang po sa sister ko, sa mga hindi po nakakaalam. Si Sheila Dayandante po na pinagpipray natin for good result ng MRI niya for the brain tumor, na pituitary tumor na nakita sa kanya. Praise God po. Ito po ay benign. So, ibig sabihin po, hindi po siya cancerous. And ito po ay undergoing observation po ng neurologist niya. And praise God, she's better now. She feel better now and at peace. And thank you po sa inyong mga prayers. That's really a big help po. At nagkakaisa po tayo in one spirit. Maraming salamat po. Beautiful. Beautiful praise report. Thank you, Cha. Okay, let's bow our head po and feel the presence of the Lord. Abba Father, O Lord, thank you for tonight that you have given to us the opportunity, O Lord, to tackle, O Lord,
how we deal with our relationship in this world, oh Lord. Thank you, oh Lord, for um, allowing us to hear this beautiful topic, oh Lord. Thank you for the life of Pastor Noel, oh Lord, that you have used, oh Lord, to deliver these words, oh Lord. Bless him and his family, oh Lord. Keep them protected and healthy, oh Lord. Lord, all of the things that we have in this earth, oh Lord, we ask we thank you, O Lord, for all of this, O Lord, because all of these are only temporary, and we Mm. you provide everything that we need, so Lord. Thank you for those, O Lord. We praise you, we glorify your name. Lord, as we live in here as a temporary residents of of the world, allow us, O Lord, to draw the line of our relationship with this world, O Lord, and always remind us, O Lord, how we should deal with earthly things, O Lord, how we Mm. should and strengthen our faith and relationship to you, O Lord. And be reminded, O Lord, that all of the things that we have in here on earth are just temporarily and it will vanish in time due. Lord, we surrender everything to you, O Lord. With you, we have everything, O Lord. Lord, thank you for your protection, for love, for provisions. Thank you for your love, O Lord, for the salvation. Lord, all of the people who are right now, oh Lord, all of our heart desires, prayers, oh Lord, whatever it is, oh Lord, may you grant it according to your will. Lord, as we rest tonight, oh Lord, allow us to have a reflections on ourselves, oh Lord, have a reflections how we love or how we deal on these earthly things that is surrounded to us, O Lord. Give us a heavenly wisdom and discernment, O Lord, and allow our hearts to align with you, O Lord. Thank you for everything that you have given, O Lord, and all of the future plans that you have with us. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' almighty name. Amen and amen. Beautiful. Thanks for the praise report and thank you for the beautiful prayer chat. Okay. Before we end, let's call Ronel, let's have the benediction. Can you lead the benediction, Ronel? Yung benediction scripture natin. Mga kapatid, nagsasabi po tayo. May the God who fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Beautiful. Thanks, Ronel. And that